Ito ay isang isla na libre ang pagkain. Yes, tama ang narinig mo. Kahit ilan pa ang kuhanin mo, walang magbabawal sa'yo. Sa sobrang dami nila, nasasagasaan lang ang mga alimasag na ito sa kalsada. Pwede kang kumita ng pera sa mga hayop na ito, pero ang nakakagulat, walang gumagawa sa bagay na yan. Ni wala ngang kumukuha o namumulot sa mga crabs na ito. Sa araw na ito malalaman mo kung saan makikita ang pinakamasarap at pinakamamahaling alimasag sa buong mundo. Bakit hinuhuli ng mga fisherman ang mga alimasag na pinagbabawal ng gobyerno? Ano ang mga bagay na ginagawa ng mga tao para lamang sa alimasag? Ang alimasag na pinakamasarap sa bawan at ang mga alimasag na pumapatay ng marami. Isipin mo kung may ganitong eksena dito sa Pilipinas. Siguradong mag-aagawan ng mga Pinoy sa pagpulot ng mga alimasag na ito. Milyong-milyong alimasag lang naman ang makita mo sa kali na ito. At tila ba wala ka nang matatapakan dahil sa sobrang dami nila. Kung wala kang ideya sa nangyayari, abay iisipin mo talaga na merong dilubyo na nagaganap. Ano pa nga bang iisipin mo pag nakita mo ang mga alimasag na ito na umaahon sa lupa at nagmamarcha na parang mga zombie? Leonidas and the brave 300 to victory! Ang mga ito ay hindi kayang pigilan ng mga sasakyan, mga tao o kahit pa mga harang. Merong misyon ng mga alimasag na ito at wala silang pakialam sa iba pang bagay. Kapag tapos ng dumaan ang mga alimasag sa kalsada, naiiwan dito ang mga bangkay ng kanilang mga kapamilya na nasawi habang sila ay naglalakbay. Para kang nakakita ng massacre. Ang gawain nilang ito taon-taon ay bumabawi sa buhay ng maraming kalahi nila na umaabot sa libo-libo ang bilang. Maraming nasasagasaan ng sasakyan at yung iba naman ay namamatay dahil sa dehydration kapag sila ay nabilad sa tirik na araw. Kita mo ba yung mga itim na marka na naiwan sa kalsada? Well, yan yung mga namatay. Nangyayari ang bagay na ito sa loob ng ilang linggo at ang nakakamangha ay walang pakialam o reaksyon ng mga tao na nakatira sa islang ito. Gago! Bakit kailangan? Anong pinapalabas mo sa akin? Merong maliliit na alimasag ang nagmamarch sa kalsada pero parang walang nangangamba sa bagay na ito. Sa kabilang banda, dinadayo pa nga ng mga tao ang lugar na ito para lamang makita ang kaganapang ito. Ang mga tao naman ay umiisip ng paraan para mas maayos na makarating ang mga alimasag na ito sa kanilang destinasyon. Pero seryoso, ano nga ba ang nangyayari dito? Ang red land crab ay namumuhay ng mag-isa. Halos buong buhay nila ay naghuhukay lang sila ng mga lupa o kaya ay sa dahon para maghanap ng pagkain. Naghuhukay sila ng malalim o kaya ay tumitira sa mga butas-butas ng bato. Halos buong taon nasa bahay lang ang mga limasag na ito at pa-chill-chill lang ang buhay. Pero kapag ang malakas na ulan ay nagsimula na sa buwan ng Oktubre at Nobyembre, hindi ka maniniwala sa mangyayari. Bigla na lang kasing kikilos ang milyong-milyong alimasag na ito mula sa lupa at handa nang iwanan ang kani-kanilang apartment sa gubat. Para silang hukbo ng sundalo na susugod sa baybayin ng dagat. Subalit ang mga alimasag na ito ay may ibang layunin. Sabay-sabay silang pupunta sa tabing dagat para sila ay magparami. Ang lahat ng kaganapang ito ay nangyayari sa Christmas Island, isang isla na may distansya na 930 miles mula sa Australia. Ang red land crab ay ang key species ng Christmas Island. Mahal na mahal ito ng mga tao sa islang ito. Yun nga lamang hindi nila ito kinakain at ipapaliwanag ko mamaya. Para paghandaan ang taunang paglikas ng mga alimasag na ito, ang mga tao sa lugar ay nagbuhos ng oras at pera para gumawa ng mga barrier sa gilid ng kalsada. Dahil sa mga barrier, hindi nakakadaan ng mga alimasag basta-basta sa kalsada at nababawasan ang bilang ng mga namamatay dahil sa sasakyan. Dinedirekta ng mga barrier ang mga alimasag papunta sa mga underground passage at overpass na syempre ginagawa din ng mga tao para sa kanila. Dahil sa mga effort na ito, napansin ng mga siyentipiko na nadoble ang populasyon ng mga crabs na ito mula noong nakaraang 5 taon. Mula 50 million ay naging 100 million na ang estima sa kanilang bilang. Ang mga rangers sa Christmas Island ay nakagawa na ng 31 na underpassage sa isla nila. Talagang binuhusan ng budget ng kanilang gobyerno. Kung sa atin yan, wala na ang lahi ng mga crabs na yan. At dahil nga hindi sapat ang mga tunnel, gumawa din sila ng mga tulay o overpass para lamang sa mga crabs na ito. Tulay para sa mga alimasag. Bakit hindi, di ba? Pero wag ka. Ang crab bridge na ito ay umaakit sa maraming turista sa buong mundo taon-taon. Ang migration ng mga red crabs na ito ay inaabot ng 3 buwan kasama ang pangitlog ng mga babae sa dagat. Ang mga baby na alimasag ay magtatagal pa sa dagat sa loob ng 1 buwan hanggang sa lumaki sila. Marami ang nasasawi at iilan lang din ang mabubuhay sa itlog dahil sa maras na ocean current at mga predator na nakatira sa dagat. Matapos
Matapos naman silang makasurvive sa dagat, magsisimula naman silang bumalik sa gubat para doon manirahan. Yun nga lang, kailangan nilang harapin ang mga yellow crazy ants sa kanilang dadaanan. Kaya naman ang mga lahi ng mga alimasag na ito ay pabalik-balik lamang sa dagat at sa gubat. Una ay ang magulang na pumupunta sa dagat, tapos yung mga maliliit naman pabalik sa gubat. Paulit-ulit lang ang cycle, kaya naman hindi nakataka-taka kung bakit sanay na ang mga tao sa lugar na ito sa isang damukan na alimasag sa kanilang lugar. Meron ding mga nadudulot na problema ang mga crabs na ito sa kanilang pagmamigrate dahil syempre pinagkakaabalan sila ng mga tao gaya ng paggawa ng mga daanan para lang sila ay manatiling ligtas. At hindi lamang yan, ang matitigas na shell ng mga alimasag na ito ay kayang bumutas ng mga gulong ng sasakyan. Malaki rin ang tsansa na maligaw ang mga ito at makapasok sa mga bahay-bahay at sa mga lugar gaya ng paaralan, grocery stores at mga opisina. Ayon naman sa mga siyentipiko, ang mga crabs na ito ay may malaking papel na ginagampanan sa biodiversity sa kanilang isla. Ang pagkain ng mga crabs na ito sa mga dahon sa gubat ay nakakatulong para i-maintain ang populasyon ng mga insekto sa isla. Dagdag pa dyan, ang paghuhukay nila sa lupa ay nakakatulong para makakuha ang mga lupa ng mas maraming oxygen na siya nagpapataba sa lupa sa islang ito. Sa madaling salita, kapag ang red crabs ay nawala, ang isla ay hindi rin magtatagal. Kaya pala wala silang choice kundi bantayan ang mga crabs na ito para hindi sila maubos. At yun na nga ang mga alam natin. Ang mga crabs na ito ay importante, pero alam din natin na masarap ang mga alimasag at mahal pa nga ito, lalo na dito sa atin sa bansa. Tapos dun sa kanila pag-alagala lang. Kung tutuusin nga, ang sarap nilang hulihin araw-araw, 'di ba? Secure na ang ulam mo hanggang hapunan. Subalit narito ang katotohanan. Ang mga uri ng crabs na ito ay halos puro tubig lamang. Kaya naman ang laman nila ay halos walang lasa. 96% kasi ng laman loob nila ay tubig lang. Kaya siguro hindi sila gusto ng mga taga Christmas Island. Pero alam naman natin na ang mga Pinoy ay walang pinipili, kaya tingin ko konting sahog lang yan at magic sarap, katalo na. Ay, gago ka lang ata, boss eh. Ayon kasi sa kanila, para kang nakain ng sponge na may konting lasang alimasag. So, ang mga crabs na ito ay maaaring hindi paborito ng mga tao, pero iba ang sinasabi ng mga yellow crazy ants, ang mortal nilang kaaway. Noong 20th century, ang mga langgam na ito ay aksidenteng nakarating sa Christmas Island. Sa bago nilang tirahan, ay agad silang dumami na umaabot ng ektarya ang kanilang mga colony. Sila din ang pumapatay sa maraming bilang ng red crabs taon-taon. Sa katotohanan nga, ayon sa estimate ng mga siyentipiko, nasa 10 hanggang 15 milyong red crabs ang pinulutan ng mga langgam na ito noong nakarang taon. Ibang klase, nasa 1/3 yan ang total population ng mga red crabs. Ngayon lumipat naman tayo sa mainland nila na Australia. Ano naman ang klase ng mga crabs dito? Pues parang may problema din sila sa isang uri ng crabs na tinatawag na spider crabs. Kasi kada winter, libu-libong spider crabs ang inaagos sa baybayin ng Australia. Lumalabas na nagkukumpulan sila sa ilalim ng dagat. Naaabot ang isang kumpol ng sintaas o mas malaki pa sa tao. Ang bilang nila ay tinatayang aabot sa 50,000. Isang cluster pa lang yan. Ano naman kaya ang ginagawa ng mga spider crabs na ito? Ang totoo, lalaki pa pala ang mga crabs na ito. Kaya pinaplano nila na alisin ang luma nilang kalasag. Tama, parang gagawa ulit sila ng bago. Kaya naman malapit sa kapamakan ang mga spider crabs tuwing gagawin nila ang proseso na ito. Isa itong proseso ng molding sa loob ng isang oras. Matapos yon, mag-aantay lang sila ng ilang araw para tumigas ulit ang bago nilang kalasag. Yan ang dahilan kung bakit sila nagkukumpul-kumpol malapit sa tabing dagat, para lumayo sa mga potential predator habang sila ay nagpapalit ng kalasag. Mga predator gaya ng stingray, pating, octopus at marami pang iba. Kapag humiwalay sila sa mga kumpulan ay para na silang nagpakamatay, dahil kapag nahagip sila ng mga stingray, kalasag na lang talaga ang maiiwan sa kanila. Kung mapapansin, kagaya lang din ito ng mga red crabs natin kanina, isang damakmak na hayop sa isang lugar. Bakit hindi sila hulihin at gawing pagkain? Ang mga red crabs ay medyo maswerte dahil hindi daw sila masarap, pero ang mga crabs na gaya ng mga spider crabs ay tinuturing na delicacy. Kaya naman sinasamantala ng mga tao ang mga crabs na ito kapag sila ay nagkukumpulan na. Tama ka, merong mga tao na nagnenegosyo ng panguhuli ng mga crabs na ito dahil malaking pera nga naman. Kaya naman ang mga activists ay nagsagawa ng petisyon na ipagbawal ang panguhuli ng mga spider crabs tuwing molting season, dahil kung hindi, tsak na mabilis na mabubura sa mundo ang mga crabs na ito. So weird.
Ngayon naman isa na namang uri ng crabs mula sa bansang Australia. Ito ang tinatawag na Tabuka flagula. Galing sila sa pamilya ng fiddler crabs. Ang mga crabs na ito ay mas gustong manirahan sa mga mabuhangin o maputik na parte ng dagat, gaya ng baybayin at mga gilid ng mga mangroves ng Australia. Kakaiba ang itsura ng mga crabs na ito dahil meron silang isang mas malaki na galamay. Ginagamit nila ito para ipanlaban sa mga lalaking fiddler crabs at ang mas maliit naman nilang galamay ay ginagamit nila para sa mga araw-araw nilang ginagawa. Kaya naman sila tinawag na fiddler crab dahil kapag ginalaw-galaw nila, ang malaking sipit nila ay para daw silang mga nagbabayolin. Iyan ang sabi ng mga sayentipiko. Ang mas malaki nilang sipit ay katumbas ng 40% ng kanilang kabuuang timbang. Ito rin ang gamit nila pag sila ay kumakain. Ang mga tao sa south ng Portugal, kinakain nila ang malalaking sipit ng alimasag na ito tapos ay binabalik nila ito sa dagat dahil ang mga alimasag pala na ito ay kayang magpatubo muli ng galamay. Hindi lang basta kaya dahil regular nila itong ginagawa kasabay ng pagpapalit nila ng kalasag. Kung iisipin natin yan, parang unlimited ang paraan na ito para makakuha ng karne ng mga alimasag. Pero ang hindi nila alam ay may epekto rin ito sa populasyon ng mga crabs na ito. Tuwing panahon ng pagtatalik, ang mga babaeng fiddler crabs ay hindi lalapit sa mga lalaking putol o wala pang malaking sipit dahil ang sipit na ito ay simbolo rin ng kalakasan ng isang lalaking fiddler crabs. Kaya naman ang mga naputulan o may mas maliit pa na sipit dahil kakaputol pa lang ay walang tsansa na makapanchiks. Hindi rin naman ganun kabilis bumalik ang kanilang sipit dahil nangangailangan ito ng matinding resources gaya ng pagkain para manumbalik muli ang kanilang sandatang sipit. Ang isa namang ito ay ang European green crab. Matatagpuan naman ang alimasag na ito sa Atlantic coast of Europe at Northern Africa. Diyan lang dati, pero ngayon, nagkalat na sila sa buong mundo. At dahil magaling silang magparami, tinuturing na silang invasive species sa ibang bahagi ng mundo. Pero pag-usapan natin ang green crab na nasa Australia. Una silang nakarating sa Australia noong mga taong 1900. Simula noon, kumalat na sila sa buong Australia hanggang sa makaabot na sila sa Tasmania. Ayon sa mga espekulasyon, napasama ang mga crabs na ito habang naglalayag ang mga European noong panahon ng kanilang pananakop. Ang European green crab ay may negatibong epekto sa mga native na hayop sa Australia dahil wala silang pinipiling pagkain. Halos lahat ng madaanan nilang hayop sa dagat ay talaga magiging hapunan para silang Pac-Man ng video game. At kung tutuusin, ay malaking problema ito para sa kalikasan ng Australia. Ang mga crabs din na ito ay hindi nangangamba sa pagbabago ng panahon, water temperature, salt content, o kaya ay oxygen level. Meaning matibay talaga sila at halos kaya nila makasurvive sa kahit na anong kondisyon ng lugar kung saan man sila napadpad. Kaya naman tinuring agad sila ng mga invasive species. Ang kagandahan naman sa mga crabs na ito ay nakakain ng kanilang karne. Kaya naman imbis na planuhing ubusin ang lahi nila, ay pinagkakakitaan na ito ng karamihan. Masarap ang laman ng mga crabs na ito at maaari rin silang iprito kapag katatapos pa lang nila mag-molts. Ibig sabihin kasi, malambot pa ang shell nila, ilulublob mo lang sa harina at meron ka ng pritong alimasag. Ayon din naman sa mga restaurant, masarap sabawan ang uri ng alimasag na ito dahil purong-puro ang lasa ng crabs na ito. Sa panahon naman ngayon, wala pang chef sa Australia ang nagbabalak na lutuin o gawing putahe ang mga crabs na ito. Kaya naman patuloy na dumadami ang populasyon nila doon. Pues iba-iba din kasi ang panlasa at trip ng mga tao. Hindi porket masarap sa iba ay masarap na sa lahat. At siya na nga ang mga kakaibang crabs na matatagpuan ngayon sa bansang Australia. Kita-kits ulit.